Social media personality at content creator na si Rosmar Tan, naghain ng COC para sa pagkakonsehal ng Maynila. Nitong Martes, October 1, 2024, ay naghain ng Certificate of Candidacy o COC ang social media personality na si Rosmar Tan Pamulaklakin o Rosmar Tan para sa pagkakonsehal ng 1st District ng Maynila. Nakapanayam ng media si Rosmar at doon ay sinabi niyang wala naman daw sana siyang balak tumakbo at pasukin ang politika dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, at dagdag responsibilidad kapag ginawa niya yon. Ngunit sinabi ni Rosmar sa naturang panayam na may nag-push lang umano sa kanya na tumakbo dahil kailangan siya ng tao at kailangan ng publiko ang tunay na pagbabago. Anya, sa totoo lang, tulad ng lagi kong sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, dagdag responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. Kwento niya, simula pagkabata, ay tumutulong na raw siya sa kapwa, at maging sa stray animals, kaya ito na ngayon ang nakikita niyang misyon sa kanyang buhay. Nang tanungin si Rosmar kung sino ang nag-udyok sa kanyang tumakbo batay sa tinukoy niya, sinabi ng content creator na walang politikong nagsabi sa kanya, kundi pribadong individual na kaibigan niya. Sinabi rin niya na maraming partido ang kumukuha sa kanya, pero mas gusto pa rin niyang maging independent para iwas pamumulitika. Ibinunyag naman ni Rosmar sa naturang panayam na pangalawang beses niya nang tatakbo kasi natalo siya sa unang pagtakbo dahil sa kakulangan ng kampanya at dahil katatapos lamang niyang manganak nung panahong iyon. Anya, nung unang beses po, hindi po ako nakaikot or nakakampanya kahit isang beses dahil nanganak po ako may panahon ng eleksyon. So mas priority ko po yung pagbubuntis ko, mas priority ko po yung pamilya at anak ko po. Ayon pa sa kanya, napakarami raw siyang plano kasi ang gusto niya talaga ay ang tunay na pagbabago. Paliwanag ng content creator, parang nauumay na raw siya sa puro pangako lang. Nang tanungin kung anong pagbabago ang gusto niyang mangyari sa 1st District ng Maynila kung sakaling manalo siya sa eleksyon, sagot ni Rosmar, gusto niyang magkaroon ng permanent na pang-maintenance ang mga matatanda. Sinisigurado rin ni Rosmar na hindi siya kurakot na tao.